ano ba dapat gawin para maging viral po yung ating mga content. Okay guys, ito another tips and another advice para sa inyo mga idol. Dahil ito po is na-notice ko lamang po ito ngayon. Okay, para po magkaroon tayo ng viral content. Actually mga idol, sa pagbabiral ng content mga idol, swertehan lang po talaga. Okay, swertehan lang po talaga na mag-viral po sa ating mga content. Actually, yung mga mostly na nagba-viral mga idol, yung po yung mga kapag kukuha tayo ng mga video sa ibang content creator ng mga pang-entertainment, okay, yung mga pang-comedy. Okay, pero dito sa mundo ni Meta or content monetization, kung isa kang tutorial, okay, ito po is para sa inyo. Dahil ito po mga idol is na-notice ko po sa lahat ng mga content creator, okay, napapansin nyo po, iisa lang po yung pattern nila. Okay, yung pattern na ginagawa nila para magkaroon po sila ng maraming viewers, maraming engagers. Okay, ano ba yung mga pattern or yung pattern na ginagawa ng mga tutorial? Okay, kasi sa tutorial mga idol, suntok sa buwan tayo na mag-viral. Okay, pero ito po kasi yung ginagawa nila. Okay, kasi si algorithm, hindi mo siya kailangan pilitin. Hindi mo siya kailangan pilitin na mapansin po kayo. Okay, so paano po tayo mapapansin ni algorithm? Ito yung pattern na ginagawa ng mga content creator. Okay, unang pattern na ginagawa nila mga idol, iisa lang po yung kanyang niche. Iisa lang po yung ginagawa nilang mga content. Okay, for example, content creator sila, tutorial, dun lang sila nagfo-focus. Hindi sila nag-iiba-iba ng content. Okay? Dapat meron kang sariling ideya, meron kang sariling brand. Okay? Yung alam mo yung ginagawa nila pag chinek nyo po yung kanilang mga reels, i-click nyo po yan, i-check nyo po yung kanyang mga reels, is iisa lang po, okay, kung ano yung brand na ginagawa nila. Everyday yun ang content nila. Okay, so for example, kung isa ka pong content creator, mag-focus ka lang po sa iyong niche. Iisa lang niche mo. Okay, and syempre maging consistent. Okay, kasi kapag tumigil ka na hindi mag-upload dun sa content mo, kung ano yung niche mo, is yung algorithm is parang maglalaylo po yan sa inyo para ipakalat po yung video natin sa wider audience. Ngayon, kapag napansin ni Algo na iisa lang yung niche mo, okay, na ito na po talaga, sineryoso nyo po talaga itong content na to, so siya mismo is ipapakalat niya po yung video natin sa wider audience na kung saan doon po mismo niya ipapasa po or ipapakita doon po sa mga nagko-content creator din po. Okay, yung niche nila is yung tutorial din. Okay, yung niche nila is yung pang-advice din. Pero kung halimbawa, pang-comedy naman sa'yo, okay, kailangan mag-stick ka lang din po doon sa pagiging komedyante. Okay, dahil si Facebook ay si algorithm para malaman nila kung saang audience po. Mas madali pong ipapakalat ni algorithm yung inyong content doon sa mismong audience na kung saan is yun din po yung type ng kanilang content. Okay, so yun po, may sarili kang brand. Okay, may sarili, yung niche mo is hindi pa bago-bago. Okay, kaya may makikita kang mga idol na may mga malalaking mga content creator, malalaki na yung bahay nila, meron ng mga 100 plus followers, pero wala pa rin silang mga viewers, especially sa mga sa reels nila, kokonti pa lang. Meron lang mga nasa 1,000 views. Okay, meron na pong mga ganon kasi hindi sila nag-stick po doon sa niche nila. Okay, pabago-bago yung ginawa nila. Okay? So yun lamang po mga idol yung aking napansin. Okay? Dapat mag-stick tayo sa ating niche. Okay? Kung ano po yung pagiging consistent natin, gawin natin araw-araw. Kung ano yung oras ng upload natin, yun din po yung oras na gagayahin natin. Okay? And yun lamang po mga idol. So kung gusto nyo din po
magkaroon ng marami pang mga tips and advices, okay, don't forget to follow and share ng aking video.